Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong mapalad ang nakasumpong at tumanggap sa salita ng Diyos. Kawawa ang nakasumpong pero di ito tinanggap. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa mga gawa ng mga apostol, 13 kabanata. Sina Barnabas at Saul ay pinili at pinadala. Sa simbahan sa Antioquia ay may mga propeta at mga guro. Barnabas, Simeon na tinatawag na Niger, Lucio ng Cyrene, Manaen na pinalaki kasama ni Herodes sa Tetrarca, at Saul. Habang sila ay sumasamba sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng Espiritu Santo, "Ibukod para sa akin sina Barnabas at Saul para sa gawaing itinawag ko sa kanila." Kaya pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanila at ipinadala sila. Ang insidente sa Cyprus. Silang dalawa na ipinadala sa kanilang patutunguhan ng banal na espiritu ay bumaba sa Seleucia at naglayag mula roon patungong Cyprus. Pagdating nila sa Salamis, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo. Kasama nila si Juan bilang katulong nila. Nilakbay nila ang buong isla hanggang sa makarating sila sa Papos. Doon ay nakilala nila ang isang Hudyong mangkukulam at bulaang propeta na nagngangalang Bar-Jesus, na isang tagapaglingkod ng prokonsul na si Sergius Paulus. Ang prokonsul, isang matalinong tao, ay ipinatawag sina Barnabas at Saul dahil gusto niyang marinig ang salita ng Diyos. Ngunit si Elimas ang mangkukulam, sapagkat iyon ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. Sinalungat sila at sinubukang italikod ang prokonsul sa pananampalataya. Pagkatapos si Saul na tinatawag ding Pablo, puspos ng Espiritu Santo, tumingin ng diretso kay Elimas at sinabi, "Ikaw ay anak ng Diablo at kaaway ng lahat ng tama. Puno ka ng lahat ng uri ng kasinungalingan at panlilinlang. Hindi ka ba titigil sa pagbaluktot sa mga matuwid na daan ng Panginoon? Ngayon, ang kamay ng Panginoon ay laban sa iyo. Magiging bulag ka at pansamantala, hindi mo makikita ang liwanag ng araw." At pagdakay bumungad sa kanya ang ulap at dilim, at siya'y nangangapa, naghahanap ng aakay sa kanya sa kamay. Nang makita ng prokonsul ang nangyari, naniwala siya, sapagkat namangha siya sa turo tungkol sa Panginoon. Nagpatotoo si Pablo sa sinagoga sa Pisidia sa Antioquia. Mula sa Papos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag patungo Perga sa Pampilya, kung saan sila iniwan ni Juan upang bumalik sa Jerusalem. Mula sa Perga ay nagpatuloy sila sa Pisidia sa Antioquia. Nang araw ng Sabat ay pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos basahin ang kautusan at ang mga propeta, ang mga pinuno ng sinagoga ay nagpadala ng salita sa kanila na nagsasabi, "Mga kapatid,
Kung mayroon kayong mensahe ng pampatibay loob para sa mga tao, mangyaring magsalita. Tumayo si Pablo at nagtaas ng kanyang kamay at sinabi, "Mga tao ng Israel at kayong mga hintil na sumasamba sa Diyos, makinig kayo sa akin. Pinili ng Diyos ng bayang Israel ang ating mga ninuno. Pinaunlad niya ang mga tao sa kanilang pananatili sa Ehipto. Sa pamamagitan ng napakalakas na kapangyarihan, pinatnubayan niya sila palabas ng bansang iyon. Tiniis niya ang kanilang pag-uugali ng halos 40 taon sa disyerto. Pinabagsak niya ang 7 bansa sa Kanaan at ibinigay ang kanilang lupain sa kanyang bayan bilang kanilang mana. Ang lahat ng ito ay tumagal ng halos 450 taon. Pagkatapos nito, binigyan sila ng Diyos ng mga hukom hanggang sa panahon ni Samuel na propeta. Pagkatapos, ang mga tao ay humingi ng isang hari at ibinigay niya sa kanila si Saul na anak ni Kis sa lipi ni Benjamin, na naghari ng 40 taon. Matapos alisin si Saul, ginawa niya si David na kanilang hari. Siya ay nagpatotoo tungkol sa kanya. Nasumpungan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kasunod ng aking puso. Gagawin niya ang lahat ng gusto kong gawin niya. Mula sa mga inapo ng taong ito, dinala ng Diyos sa Israel ang tagapagligtas na si Jesus, gaya ng kanyang ipinangako. Bago dumating si Jesus, ipinangaral ni Juan ang pagsisisi at pagbibinyag sa lahat ng tao ng Israel. Habang tinatapos ni Juan ang kanyang trabaho, sinabi niya, "Sino ako sa tingin ninyo? Hindi ako yun. Hindi. Ngunit siya ay darating kasunod sa akin, na hindi ako karapat-dapat na magkalag ng kanyang mga sandalyas." Mga kapatid, mga anak ni Abraham, at kayong mga hintil na may takot sa Diyos, sa atin ang mensaheng ito ng kaligtasan na ipinadala. Ang mga tao sa Jerusalem at ang kanilang mga pinuno ay hindi nakilala si Jesus. Gayunmay, sa paghatol sa Kanya, ay tinupad nila ang mga salita ng mga propeta na binabasa tuwing Sabat. Bagamat wala silang nakitang angkop na batayan para sa hatol na kamatayan, hiniling nila kay Pilato na siya ay patayin. Nang maisagawa na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila siya sa krus at inilagay sa isang libingan. Ngunit binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, at sa loob ng maraming araw, siya ay nakita ng mga naglalakbay na kasama niya mula sa Galilea hanggang sa Jerusalem. Sila na ngayon ang kanyang mga saksi sa ating mga tao. Sinasabi namin sa inyo ang mabuting balita. Ang ipinangako ng Diyos sa ating mga ninuno ay tinupad niya para sa atin na kanilang mga anak, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Gaya ng nasusulat sa 2 awit, "Ikaw ay aking anak. Ngayon, ako ay naging iyong ama." Ang katotohanan na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, hindi kailanman mabubulok, ay nakasaad sa mga salitang ito. "Ibibigay ko sa iyo ang sagrado at tiyak na mga pagpapala na ipinangako ko kay David." Gaya nga ng sinasabi niya sa ibang sipi, "Hindi mo hahayaang mabulok sa libingan ang iyong tapat na lingkod."
Sapagkat nang si David ay makapaglingkod sa layunin ng Diyos sa kanyang sariling henerasyon, siya ay nakatulog. Siya ay inilibing kasama ng kanyang mga ama at ang kanyang katawan ay naagnas. Ngunit ang isa na binuhay ng Diyos mula sa mga patay ay hindi nakakita ng pagkabulok. Kung gayon mga kapatid ko, nais kong malaman ninyo na sa pamamagitan ni Jesus, ang kapatawaran ng mga kasalanan ay ipinahayag sa inyo. Sa pamamagitan niya, lahat ng sumasampalataya ay inaring ganap sa lahat ng bagay na hindi kayo maaaring bigyang katwiran sa pamamagitan ng batas ni Moises. Mag-ingat na huwag mangyari sa inyo ang sinabi ng mga propeta. Tingnan ninyo kayong mga manunuya, magtaka at mapahamak, sapagkat may gagawin ako sa inyong mga araw na hindi kayo makapaniniwala kahit may magsabi sa inyo. Habang papaalis sina Pablo at Barnabas sa sinagoga, inanyayahan sila ng mga tao na magsalita pa tungkol sa mga bagay na ito sa susunod na Sabat. Nang ang kongregasyon ay pinaalis, marami sa mga Hudyo at mga debotong nagbalik loob sa Judaismo ang sumunod kina Pablo at Barnabas, na nakipag-usap sa kanila at humimok sa kanila na magpatuloy sa biyaya ng Diyos. Nang sumunod na Sabat, halos ang buong lungsod ay nagtipon upang makinig sa salita ng Panginoon. Nang makita ng mga Hudyo ang maraming tao, napuno sila ng paninibugho at pinag-usapan nila ang mga sinasabi ni Pablo. Nang magkagayoy, sinagot sila ni Pablo at Barnabas ng buong tapang. Kailangan muna naming sabihin sa inyo ang salita ng Diyos. Yamang tinatanggihan ninyo ito at hindi ninyo itinuturing ang inyong sarili na karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kami ngayon ay bumaling sa mga hintil. Sapagkat ito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Ginawa ko kayong ilaw para sa mga hintil upang kayo ay magdala ng kaligtasan hanggang sa mga hangganan ng lupa. Nang marinig ito ng mga hintil, sila ay natuwa at pinarangalan ang salita ng Panginoon at lahat ng itinalaga para sa buhay na walang hanggan ay nagsisampalataya. Ang salita ng Panginoon ay kumalat sa buong rehiyon. Ngunit inudyukan ng mga Hudyo ang mga babaeng may takot sa Diyos na matataas at ang mga nangungunang lalaki sa lungsod. Nag-udyok sila ng pag-uusig laban kina Pablo at Barnabas at pinalaya sila sa kanilang rehiyon. Kaya't kanilang pinagpag ang alabok sa kanilang mga paa bilang pagtutol laban sa kanila at nagtungo sa Ikonya. At ang mga alagad ay napuspos ng kagalakan at ng banal na espiritu. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.